So, welcome guys sa ating channel. So, ngayon, gagawa tayo ng video reviews and i-unbox natin kung ano nga ba ang laman ng Xiaomi Wi-Fi Repeater Pro. Nabili ko ito sa Shopee sa halagang 550 pesos. So, kung gusto nyong umorder, nasa link sa baba yung Shopee link ng shop na pinagbilhan ko. So, let's start. So, ayan, i-unbox na natin yung Xiaomi Repeater. So, sa loob niya is meron yung repeater itself na may dalawang antena. So bubuksan natin, and then meron din siyang manual sa loob. Yan, pero yun nga lang, Chinese siya. So mamaya ituturo ko kung paano siya i-set up kahit para mapalitan ng English yung language ng repeater. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung actual na itsura ng repeater. So, ayan. Ito yung actual na itsura ng repeater. Ayan. May dalawa siyang antena and then meron siyang saksakan sa likod. So, parang naka-built-in na yung saksakan niya. So yan, ang gagawin na lang natin is isasaksak natin siya dun sa extension na dala ko dito. So pagkasaksak nyo, makikita nyo nagbi-blink ng yellow yung repeater. So yan, pupunta lang tayo sa Google Play Store, no? And i-install natin yung Xiaomi Mi Home app. Ito, install lang natin. Yan, hintayin lang natin saglit. Yung pag-connect pala natin ng Wi-Fi repeater is nakadepende kung saan siya pwesto. So kung mas malayo yung router nyo, mas matagal i-set up. So kung mas malapit lang naman, mabilis din. So dito is i-click lang natin yung agree. Mag-agree lang. And i-select natin yung sabi niya kasi dito country and region, please select Philippines. So Philippines na yung nakaselect, and then yan, i-back lang natin to. And ang gagawin natin dyan first is, kung wala pa kayong account, mag-create kayo, or kung meron naman na, i-login nyo lang. So ako meron na kasi akong nagawang account, so ilalagin ko lang siya. Yan, make sure na naka Philippine style yung +63 dapat yung number para makalagin ka. Yan, ilalagin ko lang yung number ko, and then yung password ilagay nyo lang po. Yan, tapos sign in, hintayin nyo lang. So yan, sabi niya sign in, no? So ang gagawin lang natin dyan is i-click natin yung plus button sa taas. Yun. And i-turn on yun. Next. Allow using map para i-scan niya kung nasan ka. And then kung makikita nyo, may sinasabi siya doon na scanning for devices nearby. And ang gagawin nyo lang is i-click nyo yung Mi Home Range Extender Pro. Click nyo lang yan. Tapos connect to another router. So gaya nito is may tatlo kasing router dito sa bahay. So kung yung ano yung pinakamalapit, doon nyo siya i-connect. I-connect ko siya sa akin. Yan. Then i-next nyo lang. Yan. Connect. Kung medyo matagal, medyo malayo kasi yung router nyo, pero kung malapit lang naman siya, is mabilis siya. O yan, connect nyo lang, wait nyo lang siya. Yan, maglo-loading yan hanggang nakaabot siya dito, until sabihin niyang nakakonect na yung device nyo. So tignan nyo, naglo-loading siya, hintayin lang natin.
Tsaka mapapansin nyo rin naman kung nag-blue na yung yellow blink color sa repeater, is yun na yung indicator na nakakonect na yung repeater nyo sa router nyo. O yan, done sabi niya. So i-click nyo lang yung done, and dyan siselect nyo na kung saan nyo ilalagay yung repeater. So for example sa akin, kasi gusto ko sa kwarto, i-select ko yung bedroom. Yan. Pwede rin namang, pero pag ako kasi, tatlo kasi yung pwede dito. So kung ako, kahit yung bedroom lang. So i-next nyo lang. Yan. And then i-next. Then next. Let's get started. Click nyo lang yan. So ayan. So tayin lang natin. So i-okay nyo lang yan. So yan, no, naka-okay na yan. So punta lang kayo dun sa settings nyo, and mag-connect kayo na dun sa bago. Ito yung Petmalu Wi-Fi Plus, may Mi Home sign siya, so dun tayo magko-connect. Tapos same password lang din. Pwede nyo palitan, mamaya ituturo ko kung paano palitan. Yan. O, tap to share password na. So mag-try nating mag-speed test kung ilang Mbps yung kaya ng repeater. So ayun, 21 Mbps, 23 Mbps. Tayin lang natin. Pero kagandahan kasi nito, yung ping niya mababa lang. So good for pag nag-gaming ka, maganda to. Hindi siya mabilis mag-lag kasi mababa lang yung ping niya. Pero ito kasi is approximately, depende to sa devices. Wag nyong sagarin yung kahit mga 5 or 4 lang or 6 yung naka-device na naka-connect. So yan, i-retry lang ulit natin mag-speed test. Tignan natin kung may nagbago. O ayun, stable pa rin yung signal niya. So yung speed nung Wi-Fi repeater natin is nakadepende talaga siya kung saan natin siya ipipwesto. Syempre kung malayo dun sa router, mahina yung masasagap niya. So basically, mas maganda kung medyo mas malapit tayo sa router. Yun yung paglalagyan natin. So ayan, no. Yan. So yun, ituturo ko naman kung paano nga ba palitan yung password nung Wi-Fi repeater, no. So i-click nyo lang yun. And then andito na yung dating pangalan ng router. So iba-backspace nyo lang. Or yung repeater, so iba-backspace nyo lang. Ilalagay nyo lang yung pangalan. So anong gusto nyo. For example, Batman 123 Wi-Fi, or Batman Wi-Fi na lang. And then backspace nyo lang yung password. For example, yung gusto nyo kung password is quarantine, for example 2021. Okay, or hindi pala pwedeng may space, so kailangan continuous lang. So yan, sabi niya, the repeater will be temporarily disconnected to apply settings. So i-okay nyo lang yan. I-okay nyo lang yan. And then madi-disconnect kayo automatically din sa dati yung repeater name. So ang gagawin nyo na lang is babalik ulit kayo dun sa, punta kayo sa settings, and then yun, meron na yung bago nyong repeater name. Click nyo lang, then ilalagay nyo lang ulit yung password. uh, 2021. So yan, connect lang. Yan, tap to share password na. Then try ulit natin mag speed test kung ilan Mbps. Kasi ang indicator lang guys nung repeater nyo is dapat nagbo-blue blink siya, para sa ganun is malaman yung connected siya dun sa repeater. Pero pag nag-yellow, ang problema lang nun minsan is parang na-disconnect siya. Ang gawin nyo na lang dun guys is i-reset nyo lang, or after nyong i-reset is i-set up nyo ulit. Parang yung step lang na ginawa natin kanina. So thank you for watching guys, and sana natulungan ko kayo sa pag-set up ng repeater, and nagbigay ako ng konting tips sa inyo.
Thank you for watching and don't forget to subscribe para updated kayo sa ating mga bagong videos.